Ayan, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, Happy New Year po sa inyong lahat. And welcome back po dito sa Bottom Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano po. So, in today's video, Scorpio, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng January. Ayan. So, and alamin din natin kung ano yung mga babala, if merong mga babala, ano yung mga dapat niyo malaman sa buwan ng January, ano yung mga mensahe sa iyo at gabay sa iyo ng mga spirit guides mo. Ayan. And titignan natin kung ano yung mga blessings. But overall, titignan ko sa bawat aspeto ng iyong buhay, ano mga dapat niyong malaman. Ayan. O, paalala lang po, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, na lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Scorpio, at iwan yung hindi. Ayan, mukhang meron na. Alright. Ang dami. Alright, Scorpio, umpisa na natin. You have Anam Cara. Love. Romance. Soulmates. Timeless affection, best friends. Siguro sa buwan ng January, kung hindi nyo pa namimit ang best friend ninyo, may mamimit kayo na magiging best friend ninyo. Or maybe Scorpio, kung meron kang best friend, baka magkaroon ng problema. Magkaka-love triangle. For some of you lang hindi lahat. But I feel like sa January, magkakaroon ng challenges sa love life ninyo, or either magkakaroon ng challenges or mas lalong magiging malalim ang inyong pagsasamahan ng person ninyo. Mamaya malalaman natin to kung bakit nandito to. Next, you have water carrier. Okay. Perhaps you are dealing with a water sign. Aquarius. Okay, maybe for now, there's something about you are communicating with an Aquarius, and I feel like parang feeling mo siguro pagdating sa inyong love situation, parang mag-best friend lang kayo. Mamaya, malalaman natin. I-connect natin yan. You have bird cage. Possessive. Okay, there's someone in your life na talagang very possessive. I think yung iba sa inyo is mako-confine. Or maybe you are jealous. Someone here, doesn't have to be you, Scorpio. Maybe your person, someone here, or your friend, there's someone here nagsiselos sa isang Aquarius. Has something to do with being a best friend. I don't know. Mamaya malalaman natin. Next, you have scuba diver, rainbow. January. Scorpio, meron kang wish na matutupad. Wish granted. You can comment down. You have Cancer. Okay, I feel like Scorpio, if you are dealing with a Cancer, maswerte ka sa isang Cancer. Meron kayong malalim na pag-uusapan. I feel like with the scuba diver, there is this something may malalim going within. I think meron kang na-oobserbahan sa person mo na Cancer. For those of you who are dealing with a Cancer, meron kang na-oobserbahan, or meron kang, I feel like meron kang kutob. Meron kang kutob about this Aquarius konektado sa isang Cancer. Maybe your person is a Cancer, babae man or lalaki, and then I feel like meron dito yung person mo mag-best friend sila, but then mas malalim pa ang kanilang feelings sa isa't isa. There's something about that. Kukonect natin to mamaya. Inner child. Okay, marami sa inyo, Scorpio, January, may pagkakataon kayo na
mahil ang iyong inner child sa January. Aquarius, Virgo, and Leo, and Aries. Okay, magkakaroon ng boundless energy. I think sa January, magagawa mo yung mga bagay na gustong-gusto mo. Okay, magbakasyon, sumisid sa magbakasyon, pumunta ng Boracay. I think hindi ka na mako-confine. For those of you na Scorpio, if you are talagang for the last few months or few weeks, lagi ka na lang nakakulong sa bahay, I think starting January, magkakaroon ka ng freedom. Okay? Especially if isa yan sa mga pinapangarap mo. Eyeglasses, self-aware. Seeing clearly. Okay, ito ha. Scorpio, if meron ka mang mga pepermahan na mga kontrata or may mga kasunduan, mga negotiations pagdating sa pera or negosyo or any even contract sign, basahing mabuti ha. You have to see it clearly para hindi ka malinlang o hindi ka maloko, or doesn't have to be na maloko, but para hindi ka magulat in the end, or baka mamaya ma-realize mo na lang, ito ba yung pinirmahan ko? Ito pala yung nakapagsunduan natin. Hindi ko naintindihan. So you really have to look at the fine prints. Ayan o. Ayan, basahing mabuti ang mga nakasulat bago ka perma, bago ka magsasign. Kahit ano man yan. Kontrata, kasunduan, ayan, mga lease, mga any kind of contracts, written contracts, or kasunduan, financial, or sa trabaho, job contract, work contracts, baka mamaya hindi ka malalaman, or baka by mid sa kalagitnaan ng taon baka magkakaproblema ka. Okay? Or baka isa yan sa mga mapo-frustrate ka dahil hindi mo na binabasa, magkakaroon ng kaguluhan, like mag-aaway kayo na pinirmahan mo na yan di ko naman alam na yan ang pinirmahan ko. Parang gano'n. So basahin mo. Anyway, mamaya malalaman pa natin the whole story, but definitely may blessing na paparating sa'yo. Titignan natin kung ano tong blessing na paparating. Abundance, blessing, wish granted, pays off, patience. Okay, habaan nyo lang ang pasensya ninyo, Scorpio. Okay, so now bago natin ituloy, Scorpio, yung reading ninyo, sa gusto pong sumali sa Back to Sender ritual na gagawin ko, ako ang gagawa. Ako po ang gagawa. Okay, hindi kayo. Okay, pero kung gusto nyong sumali, kasi marami na pong sumali, the previous zodiac signs, Aries, Taurus, hanggang sa Libra. And then now, Scorpio, kung gusto nyong sumama, Back to Sender ritual for only 500. Panoorin nyo po ito. Hello po mga kabonom. Kung pakiramdam mo po ay bigla kang nawala sa alignment, laging may harang, mabigat ang pakiramdam o hindi makausad ang pera, trabaho, negosyo, relasyon o personal sa buhay, posible pong may energetic interference na nangyayari sa iyo. Now, sa January 15 po, 2026, magsasagawa po ako ng Back to Sender ritual kung saan lahat ng kulam, lahat ng witchcraft, mga black magic, mga bad rituals, psychic interference or psychic attack, mga evil eye, mga inggit, paninira, galit at anumang masamang intensyon na ginawa o ipinadala sa iyo, ibabalik ko sa pinanggagalingan nito. Okay, so pamamagitan ng Back to Sender ritual. Walang dagdag, walang bawas. Ayan, at dahil sa ilalim ng divine justice at protection, ibig sabihin rito, hindi ka madadapuan ng karma.
kasi ibinabalik lang naman natin kung ano yung mga ginawa, right, sa atin or sa inyo. Ayan. So, para saan ang ritual na ito? Para sa mga may kinulam or mga kung pinaghihinalaan mo na may gumagawa sa iyo ng masamang ritual, feeling mo na ginagawan ka ng kulam, ayan. Para din sa mga may psychic interference, like mga energy drain, right? Na ramdam mo na para kang hindi mo maintindihan kung bakit pagod na pagod ka, yung anxiety mo, hindi mo maintindihan saan nanggagaling o anong root cause ng anxiety, bigla ka lang ng anxiety na walang kadahilanan o mas lalo na kung walang medical explanation, right? Or may bigat na pakiramdam, ayan, or kakaibang panaginip. Isa rin po yan sa mga signs na minsan sa panaginip din sa panaginip din nila pinapatay yung tao. So, sobrang bangungot, lakas ng bangungot, hindi na makabangon. Merong mga ganyang gumagawa ng ganyan. Para din po sa mga blockages sa pera, kung feeling mo may humaharang sa daloy ng pera mo, ayan, sa negosyo din, feeling mo may karibal ka, may competition ka sa negosyo, hindi mo alam, baka ginawan ka ng masamang ritual na walang lalapit sa iyo na clients or masasarhan ka ng swerte or anything na mababagsak ang negosyo mo. Ganyan. And kahit sa career, may katrabaho ka na may galit sa iyo, mainggit sa iyo. Baka ginawan ka na masamang ritual na hindi ka ma-promote, matatanggal ka sa trabaho, magkakaproblema ka sa trabaho or anything, kahit anong gawin mo, hindi ka makahanap ng magandang trabaho, hindi ka makapunta ng ibang bansa. At opportunities mahihaharang sa iyo or hindi ka makahanap ng opportunities. Meron ding gumagawa ng ganyang ritual. And then, para sa mga paulit-ulit na delay, isa rin po yung sign. Delay, malas, at hindi maipaliwanag na problema. Lalo na kung feeling mo, lahat naman ginagawa ko. Nagdadasal ako, lahat na. Talagang lalo na kung malakas ang pakiramdam mo na may gumagawa. Kasi hindi mo maintindihan bakit lagi ka na lang nagkakaproblema, right? Ayan. And then para sa gustong linisin ang aura at mga chakras at palakasin ang spiritual protection, pwede din. Now, anong kasama sa back to sender ritual? Aura energy cleansing, pagputol ng mga negative cords at attachments, ayan, pag-neutralize ng kulam, black magic at bad rituals, ayan, pagbalik ng lahat ng hindi sa'yo sa pinanggagalingan nito at pag-seal ng aura mo with divine light at protection. Magkano ang energy exchange? 500 po per person. Na kung gusto mong isama ang partner mo, asawa mo, mga anak mo, or mother mo, parents mo, ayan, magdagdag ka ng 500 bawat tao. Right? Ayan. So, sad to say, I have limited slots lang po. Okay? So, ang kaya ko lang maisama dito up to 40 to 45 maximum people. So, kung ayaw mong maunahan ng slot o gusto mong no reservation po dito, kung gusto nyo magpa-reserve ng slot, kailangan yung magbayad. Okay? Ayan. So, ayan. Now, lahat ng confirm payments, okay, ayan, maisasama sa ritual. So, ako po magsasaga ng ritual, okay? For more information, kung gusto nyong maisama, paano ang mode of payment, 3 lang, GCash, Maya, and CIMB Bank. Ako lang po ang papadalan nyo ng pera. Walang iba. Angel Francia Feliciano. Yan po ang pangalan. Pag may ibang pangalan, ang magre-receive ng iyong payment, scammer po yan ha. Automatic scammer po yan. Ako lang po. Pangalan ko sa GCash, Maya, at CIMB Bank, Angel Francia Feliciano po. So, para iwas scam, okay? So, paki-message na lang po ako hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check. Verified po yun ni Meta. Okay, ayan. So, tandaan, alam nyo, mga madam at sir, hindi lahat ng laban ay nakikita natin. Alright? May mga gumagawa talaga ng mga bad rituals.
kaya man nating tanggapin o hindi, paniwalaan man natin, wala. Hindi kasi yan nakikita ng normal na mata eh. Ayan, energy yan na ginagawa. So, ayan, yung tinatawag na energetic at spiritual warfare. Ayan, so again, maraming salamat sa pakikinig. So, ayan, Scorpio. So, again, sa gusto pong sumali sa Back to Sender ritual na gagawin ko, January 15, 2026. Okay, yung link po nasa comment section dito sa baba. So, pakihanap na lang yung comment ko sa comment section, of course. Yung nakasaad or yung nakasulat na Back to Sender ritual, FB link, Facebook link, i-click nyo lang yung link and then mariredirect ka po sa Facebook page ko. And then you message me there, of course. Or mag-PM ka doon mag-comment ka doon sa isa sa mga post ko and then I will message you. Mami-message po kita kung hindi ka nakalock ha o hindi nakalock yung profile FB nyo. Pero sa mga hindi po, sa mga nakalock po, naka-private, highly secured ang inyong FB profile, mukhang hindi ko kayo message. Kailangan kayo unang mag-message sa akin. Okay, let's continue na, Scorpio. Alamin natin kung ano pang mga mensahe. Okay, what else for our Scorpio Sun, Moon, Rising sa buwan ng Enero? Ang dami. Ang dami. Kunin niyo ko lang yung mga lumitaw. Okay. Yes. Definitely. Talagang meron kang ma-accomplish, Scorpio, pagdating sa inyong kapirahan. Alright. Scorpio, what else? Oh my God! Scorpio, look at that. Financial blessing. Oh my God. Kaya pala ang dito yung rainbow. Look at that. Sunod-sunod. Definitely, Scorpio, sa buwan ng January, malaking jackpot ang darating sa buhay mo, sa pamilya mo. This could be a blessing that a blessing na pagdating sa blessing, hindi lang ito pera, but overall I feel like January, masasabi na mo na masaya ka, malaking ginhawa ang mararamdaman mo or ma-experience mo. Okay, for some of you, parang panalong ito. Could be a jackpot. Ang laki. There's an opportunity with the Ace of Pentacles. This could be financial opportunity. This could be a new job. This could be any kind of opportunity na makakapagbago ng buhay mo at ng pamilya mo with the Ten of Cups, and also talagang para magbibigay sa iyo ng malaking ginhawa. I really do feel it has something to do with money. Posibleng iba sa inyo, Scorpio, makakatanggap ng magandang balita na marirefer ka sa isang malaking company, or this could also be just perhaps a business, or may plano kang magtayo ng business ngayong taon na ito, may balak kang mag-business. Mukhang isa ito sa magdadala sa iyo ng malaking swerte and gagaan ang buhay mo kasama yung pamilya mo. I really love this for you. Congratulations. Kaya again, for those of you na pupunta sa ibang bansa, okay, ito ha, you have the Six of Wands, you have the World, and the Page of Pentacles. Para sa akin, ito yung energy kung saan yung iba sa inyo, Scorpio, if nagbabalak kayo na pumunta sa ibang bansa, lalo na kung nung nakaraang taon, last year, 2025,
nag-a-apply na kayo or naghahanap na kayo, makaka-receive kayo ng balita. For some of you ngayong January, iba sa inyo by late January o baka around February or March. But majority sa inyo January. Kung saan magandang balita na isa ka sa mapipili, isa ka sa ma-approve, matanggap sa trabaho abroad. Kaya lang, there's something about basahin mabuti yung mga pipirmahin mong kontrata with your employer, with your employer. Okay? There's something about that. Para hindi ka makulong pagdating doon kung saan ka man pupunta. Mamaya, with the bird cage, baka mahigpit sila doon or ma-realize mo doon, hindi ito yung mga nakasunduan. Excuse me. Hindi ito yung nakasunduan natin. Baka, there's something about that. But regardless, for me, it's a blessing. What else? Okay, Scorpio, sa January, yung iba sa inyo, iwasang ma-stress. You have the 10 of Wands. Stress ito. Yeah, okay. Kaya pala. Page, okay, eto ha. For those of you na may pinoproblema sa relationship about commitment, like, if, may pinoproblema ka sa relationship dahil yung person mo hindi loyal sa'yo, niloloko ka, or if there could also be just like a doubt, may doubt ka sa sarili dahil I feel like some of you Scorpio, yung person mo may best friend, babae man or lalaki. Babae man or lalaki ang person mo. Scorpio. I think meron siyang best friend na Aquarius, right? It could be Aquarius, it could be any sign, but nandito yung Aquarius. I think ang defense niya is, best friend ko lang yan, hindi talaga, kami. Yeah, somewhat. Best friend kasi walang nangyayari. But, with a scuba diver, dito, di ako sure kung sino ang may malalim na feelings sa isa't isa. Either yung person mo o yung best friend ng person mo. So, may hindi ka nalalaman just because ang sinabi, best friend ko siya. I think, if ever ma-develop ang feelings nila sa isa't isa, hindi na sila magiging best friend. More than best friend na. But for now, yeah, trust with a star. Huwag kang mawala ng tiwala, huwag kang mawala ng pag-asa. For now, it's looking good with your relationship. Huwag mo lang bigyan ng rason ang person mo. For those of you who can resonate lang sa relationship, huwag mo lang siya bigyan ng rason para mas lalo siyang mapamahal sa best friend na tinutukoy niyang best friend. Kumbaga, don't push your person away farther from you. Because Page of Cups, I think kung sino man tong dinideclare niyang best friend, binulolekong lang niya. Hindi talaga siya committed. For me lang. Or nagsisimula lang. Yun na nga, ang Page of Cups kasi, immature ang kanyang approach sa person na ito, sa tao na ito. Whoever this is, it doesn't have to be an Aquarius. Immature pa. But may potential kasi may feelings with the cups kasi feelings, emotions. Kaya lang, immature siya. Or maybe ang tingin ng person na ito, tingin ng Aquarius na to sa person mo, immature siya. If you're asking if committed ba ang person mo sa tao na ito, may potential with a star. For now, hindi pa grounded sa reality. You know what I'm saying? Saka lang yan matitrigger or magkakatotoo ang mga hinala mo. Yun na nga sinasabi ko. Kung bibigyan mo siya ng rason na kailan mangyayari yan? Pag inaway mo, pag na-pressure siya, at pag na-stress na siya.
parang kumbaga, sige, papanindigan ko na lang. Kasi yan naman ang ano mo sa akin, hinuhusga mo kahit hindi totoo. Yes, mag-best friend lang sila or friends. Doesn't have to be best friend. Friends lang sila. There's something about the relationship, Scorpio, no, hindi mo maintindihan. Weird. Kind of like weird. Okay? Kasi the bird cage is telling me, hindi pa nailabas, hindi pa nakawala, hindi pa nasa open, naka-close pa lang. So may yun na nga may potential na. So wag mong hayaan, wag mong i-push, wag mong hayaan na ma-develop sila sa isa't isa at ang dahilan ay ikaw. Wag mo ding bigyan ng idea. Wag mong i-manifest kumbaga. Friends lang sila ngayon at dahil sa mga ginagawa mo, parang baka ma-realize din nila na, nga no, baka tama si Scorpio. May feelings nga siguro talaga ako sa best friend ko. 'Di ba? Kasi binigyan mo ng idea, parang yan ang sinumbat mo, yan naging reality. I hope maintindihan yung sinasabi ko. Now, Scorpio, pagdating sa January, I feel like isa ka sa sobrang maapektuhan sa energy ng fire horse. Kaya, marami sa inyo ay makaka-experience ng burnout. Okay? Burnout, pressure, anxiety, too much pressure sa trabaho, negosyo man, or even sa mga personal goals. You have the Emperor. This is sobrang fire, sobrang rigid ang energy. King of Cups, this tells very opposite sila sa dalawa. You have the Ten of Wands. This is stress and very overwhelming energy. And kumbaga, feeling mo sa January, ang laki ng pasan-pasan mo na responsibilities. So some of you talaga alam mo, kaya lumabas ang Ten of Wands kasi siguro mamumblema ka pa sa love life, dinagdagan pa ng mga obligasyon, dinagdagan pa ng mga ibang problema sa pera, trabaho, pressure sa trabaho, overwork sa trabaho, kaya Ten of Wands. Pagod na pagod, mapapagod ka. Because ang dahilan ng pagkapagod mo is out of balance with the King of Cups and the Emperor. So, kailangan, lumabas kanina ang Justice nakita ko. Kailangan sa buwan ng January, balansihin mo. Kaya pala andito yung water carrier. And the Star. Dalawang beses lumabas ang Aquarius energy. This really tells me that you need to focus on your emotional well-being, Scorpio. Kaya, huwag kang magpadala sa kung anumang stress sa buwan ng January. Huwag kang magpadala. Huwag mo ring ikulong ang sarili mo sa mga emosyon or mga anumang iniisip mo na mga negative. Okay? Now, if you're asking me if committed ang person mo sa'yo, yes. And I feel like magsusorry siya. Kahit hindi niya kasalanan, Scorpio, magsusorry ang person mo for the sake of your commitment, for the sake of your relationship with the Hierophant, and for the sake of the entire relationship. Married man kayo, may anak man kayo o wala. Just for the sake na hindi masira ang iyong relationship kahit wala siyang kasalanan. Wala ditong mga baraha na nagko-confirm na may third party, may ginagawang hindi maganda ang person mo. Just like sa ngayon, kung sino man yang kadil ng person mo, friend, best friend na matawag, or I don't know, childhood friends. This could be like a childhood friend with a child. Could be like childhood friend, dating mag-classmate, ka-workmates na naging close. Walang silang, kumbaga, diretso na ako. Hindi sila nagsisex, okay? Walang nangyari iyut-iyutan between sa kanila. For those of you who can resonate lang, but if
proven na, then this is not for you. Sa ibang Scorpio to na kwento. Okay, if ikaw talagang naaktuhan mo na nagsisex na sila, iba na yon, third party na yun. But iba ang scenario dito nakikita ko. Parang mag-best friend lang talaga sila or close friends lang na may potential na ma-develop with a scuba diver. Kaya lang, nakaano pa lang yan, nakatago pa lang, natutulog pa lang yung emotions nila sa isa't isa. Huwag mong pukawin. I tell you, huwag mong pukawin. Huwag mong iparealize. Parang ganun eh. Para bang, I think yung dalawa, they know their boundaries kasi. Alam ng babaeng ito or lalaki na to na Aquarius or sino man na or Pisces or Cancer or sino man, doesn't have to be any, this could be any zodiac signs, na meron ka na at committed siya sa'yo. Kaya I feel like kung if ever man, let's just say, if ever man may feelings talaga itong Aquarius sa person mo, hino-hold niya, kinokontrol niya with a bird cage para hindi mag-manifest into reality. Hino-hold niya. Nilulugar, alam niya ilugar ang sarili niya, okay? Alam niya ilugar, pati ang person mo. Okay? Nag-iingat sila na hindi ma-develop yung feelings. Pero andun yan, hindi natin i-deny. Huwag natin i-deny. Okay? Para ma-validate yung mga kutob mo. Pero, I'm saying based on the cards, wala silang ginagawang makakasira supposedly sa relationship mo. Like, nagkikikita ng patago, or nagsisex na, or nagkakaroon na ng I love you, wala. Care, pagkikare, nandyan. Emotions, nandyan. Communication, nandyan. Through chat, calling, or anything, nandyan. Pero other than that, wala na. Okay, ito ha. For those of you, Scorpio, if you are going to, if makaka-experience ka ng burnout, if ngayon pa lang, unang araw pa lang, nakaka-experience ka ng parang, alam mo yon, pagod, na hindi mo maintindihan, burnout, o mabigat na pakiramdam, or parang ang init-init, kahit supposed to be malamig, amihan, or something, then you need crystal bracelets na makakatulong sa'yo. I highly suggest lava stone. I have lava stone. Meron kayong dalawang pagpipilian. Lava stone na solo. Lahat lava stone lang. Or lava stone with tissue dragons na gawa na cinnabar. Magkaiba ang price. Okay, you tell me. Anyway, mamaya after this ipapakita ko. What else? Yeah. Okay, I really do see here. Balikan natin tong Six of Wands, the World, and the Page of Pentacles. Now, for those of you, Scorpio, if meron kang mga sinisimulan na project, sinisimulan na sideline, sinimulan na trabaho, balak mong magtrabaho, either dito man sa bansa, o dito man sa atin, sa bansa, or sa ibang bansa man yan, it will be, may potential na maging successful. May potential na maging successful. Okay. Yeah. Marami talaga sa inyo, I also feel like, if nagtatanong kayo na ito bang bagong, I think a lot of you, Scorpio, you are heading to a new direction. Yeah, you're heading to a new direction. There's, Ace of Pentacles, Page of Pentacles. When it comes to your money, mag-uumpisa pa lang, kaya ingatan ninyo mga opportunity na darating sa inyo. Okay? Four of Cups. Okay, ito ay paalala sa iyo, Scorpio. Sa buwan ng January, huwag kayong mag-focus sa mga ibang bagay. Okay? Mag-focus kayo sa blessing na paparating. Itong cups na hawak na isang kamay ay bigay yan ng Panginoon. Okay? Through an angel. So, it's a blessing. And look at this. 10 of Cups, the Wheel of Fortune, Ace of Pentacles. There's a new financial blessing na ma-achieve mo. Kaya lang, wag ka na lang mag-focus sa anumang mga bagay na magpapabigat sa'yo or makaka-stress sa'yo. So, hopefully, nakuha ko dito yung mga energy nyo. Let me know in the comments, no?
like this video na gustuhan ninyo. Hindi na po ako magtatagal, Scorpio. So maraming salamat. Now for those of you again na naghahanap ng crystal bracelets na the best, patok na the best talaga para sa iyo sa zodiac sign mo ngayong Fire Horse energy, Year of the Fire Horse, year 2026, panoorin nyo po ito. Lava stones, crystal bead bracelets for Scorpio. Now, bakit ito ang pinaka-the best na stone para sa iyo, Scorpio, sa Year of the Fire Horse, 2026? Ang lava stone kasi ay galing mismo sa apoy ng earth, no? Kaya para sa iyo, Scorpio, sobrang aligned ito, lalo na sa year 2026, Fire Horse year, nakilala sa matinding movement, matinding galaw, impulsive decisions, at emotional intensity. Now, kung ang Fire Horse ay apoy na tumatakbo, ang lava stone naman ay ang anchor na pumipigil sa pagsabog. So, bakit the best ang lava stone para sa iyo, Scorpio, this year? Grounding ng sobrang emotions. Kasi you are a water sign. And then, fire plus earth balance. So, kinokontrol ito, kinokontrol ang mga impulsiveness ng Fire Horse energy. May dala din itong protection sa mga emotional and, energetic burnout. Ayan, at makakatulong to sa iyo, Scorpio, to use your power wisely this year. Hindi siya destructive kumbaga. Now, ano pa ang benefits ng lava stone para sa iyo, Scorpio, sa bawat aspeto? Sa love and relationships, pinapakalma nito ang mga selos, pagiging possessiveness, at emotional extremes sa relationship. Tinutulungan ka, Scorpio, na magmahal ng steady, hindi toxic, at pinoprotektahan ka laban sa mga third-party energy at emotional manipulation. So, ang resulta, kumbaga, mas stable ang relationship, mas malinaw ang boundaries. Now, sa money, career, at negosyo, ang Fire Horse kasi mabilis ang opportunity pero mabilis din ang gastos. Now, ang lava stone tutulong sa iyo, Scorpio, na maging strategic ka at hindi ka padalos-dalos pagdating sa pera, negosyo, at career. And then, maiiwasan mo ang mga risky decisions na gagawin mo. And then, mananatiling focus ka kahit maraming pressure. Right? So, ang resulta nito, mas matibay na income flow and may long-term na success. Now, sa kalusugan, tutulong ito sa mental at emotional health mo. Nag-a-absorb ito ng stress, galit, at emotional overload. So, tinatanggal ang feeling na parang sasabog na ako. Ganon. So, and also, Scorpio, tutulong ito na makatulog kang mabuti. No, sleep better, and then makapag-isip ng malinaw. Lalo-lalo na para maiwasan nating makapag-desisyon ng mali. So, perfect ito sa mga Scorpio na laging nag-overthink or, madali silang emotionally intense kayo eh. And also, may dala itong protection and energy shield, ang lava stone. Natural energy absorber ito. At tinutulungan ka haharangin ang mga inggit, ang mga nag-i-evil eye sa'yo, at mga emotional projection ng ibang tao. So, essential ito lalo na sa mga Scorpio na laging madaling mapapansin or laging pinag-uusapan sa chismis. For your spiritual growth and inner power, this connects to your root chakra, Scorpio. And so, magiging grounded ang spiritual awakening, hindi ka lutang. And Scorpio, tutulong ito para ma-align ka habang tumataas ang vibration mo. So, perfect partner ito ng mga kung gumagawa ka ng rituals, may mga prayers ka, at nagme-meditate ka. Now, for your physicality, sa physical naman, tutulong ito sa yung physical energy and vitality. So, tutulungan kang i-regulate ang fire energy sa katawan mo para bawas pagod, bawas irritable, bawas burnout o iwas burnout. And susuporta din ito sa endurance at stamina ito. Stamina mo. Okay? Hindi siya pampasigla lang, pangpatatag din. So, ayan. Pwede nyong lagyan ng essential oil like sandalwood, patchouli, frankincense, and
para maging portable ang grounding with protection. So, magkano po ito? 1,980. For those of you na gustong makabili, may libreng ritual na gusto ninyo at mga intentions na gusto yung ipasama pag gagawin ko ito ng 38 steps of blessing ritual, which is libre na rin po. So, gustong makabili, take a screenshot at ipadala ang screenshot sa Facebook page Ponum Magos PH, yung link nasa comment section. Now, sa gusto naman ng may Pishu Dragons, ayan, magkabilaan, dalawang Pishu Dragons na gawa sa Cinnabar. So, lava stone pa rin ito pero may Pishu Dragon. So, ano ang rule ng Pishu? Isa itong mythical wealth guardian sa Feng Shui o Feng Shui. Kilala bilang sumisipsip ng yaman pero hindi naglalabas. Protector ito laban sa malas, inggit at financial leakage. Na dalawang Pishu, ibig sabihin double attraction and double protection. Left Pishu, humihila ng pera and opportunities. Yung right Pishu, nagbabantay ng naipon mong pera at pinoprotektahan ka laban sa pagkawala nito. Ano naman ang energy na dala ng Cinnabar Pishu? Now, Cinnabar is a stone of authority, command at manifestation. So, pinapalakas ito ang mga intentions mo, affirmations mo, at rituals kung gumagawa ka. In traditional symbol ito ng prosperity, rank, at spiritual protection. So, para sa Scorpio, Cinnabar will amplify your personal power without chaos. Ano naman ang role ng lava stones dito? So, again, ang lava stones ay grounding sa sobrang apoy ng fire horse, right, this year. So, it absorbs any stress na makukuha mo. And kung may galit ka, ma-absorb din niya. At yung mga impulsive urges mo, mga impulsive buying, mga ganyan. At pinapakalma ka, Scorpio, habang umaakyat ang success mo. Ayan. So, benefits para sa iyo, Scorpio, sa money and career with this Pishu Dragons, malakas, malakas na money magnet. Lalo na sa negosyo, kung may negosyo ka, commissions, online selling, leadership roles, ayan. Tutulong sa iyo, Scorpio, umiwas o makaiwas sa mga risky, impulsive decisions and maprotektahan ang kita mo at makatulong mag-build ng long-term wealth mo. Ayan. Perfect sa Fire Horse year na mabilis ang galaw ng pera. Okay? And protection din ng evil eye at nagkakaroon ng shield dito. So, ang lava stone, nag-o-absorb siya ng mga negative energy. So, ang Pishu naman, dragon, ginaguard ka against inggit, bad intentions, financial sabotage. Lalong effective sa'yo ito, Scorpio, na tahimik ka pero napapansin. Now, sa love and relationship, hindi ito sweet love stone, power love stone ito, na makakatulong magkaroon ng respeto sa relationship, maiwasan ang emotional manipulation at manatiling dominant pero grounded. So, para sa Scorpio na ayaw sa drama, gusto ng control at stability, perfect to sa'yo. For your mental and spiritual, emotional balance, ang Fire Horse kasi mabilis matrigger ang emotions this year. Now, ang Lava Stone nakakatulong para makalma ka. At ang Pishu naman, matulungan ka ma-stabilize mga intentions sa'yo. So, ang magiging resulta niyan, malinaw ka makapag-isip kahit may mga pressure sa paligid. Now, for your spiritual and manifestation, may power ito. Cinnabar will boost your rituals, mga prayers ninyo at mga affirmations mo, Scorpio. And the Pishu will amplify any intention na meron ka. At yung lava stone will ground your manifestation sa reality. So, hindi lang wish ang mapatutupad sa iyo, may action na may alignment pa. So, bakit sobrang bagay ito sa Fire Horse? Kasi nga, ang Fire Horse energy, very impulsive, fast money, mabilis mawala ang pera, mabilis magastos, and very competitive, may mga emotional mataas. Okay, so ayan. So gusto pong makabili. This is 2,980 kasi may dalawa ng Pishu Cinnabar, nagawa sa Cinnabar. So perfect ito sa mga lalaki. Kung babae ka, pwede rin naman. Kay unisex. Ayan, pwede nyong iparegalo sa mister ninyo or sa sarili ninyo. Ayan. For those of you na gustong bumili,
Ayan, limited stocks lang po yung mga crystal bracelet ko, kaya wag pa kayong magpahuli. Take a screenshot sa gustong bumili at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung link nasa comment section po. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.